mga pinanggada ko mga kaiksunan malipayon usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagkasubaybay sa tong broadcast dinhi sa radyo. Kamo nag-usbon ko nagpaminaw sa tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang suhito nagkanayon, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bulahan siya nga miabot nga nagdala diha sa ngalan sa atong Ginoo. Higalag mga pinangga kung mga kaiksunan sa lipatang parensunan, gusto na ko pibalukan ninyo nga karong Sabado ang ato ang fellowship, zone fellowship paghimuon dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church. Kaniyan himutang manghigala sa Lungaog sa Tutumas, Davao del Norte. So gidapit ang tanan sa pagtambong see you here, tunay na magkapamilya, walang iwanan. So magkita-kita tanan yung tanan. Lungaog, Duhali, Newcastle ug ang nagkadait nga mga lugar dinhi sa Lungaog ug sa tibuok Santo Tomas, Talaingod, Tagum o New Corelia, Carmen, Panabo. Okay. See you there mga kapamilya. Tunay na magkapamilya. Usbon ko, walang iwanan. Sa pagsugod mga higalag kaiksunan atong dapito ng balang espiritu sa pagpakiguban kanato, pinagi sa usa ka pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw karon. Hinaot tamahan ikaw magapanalangin sa tanan nga mga nagasunod ini nga programa, sa tanan nga nagatuon sa imong pulong, sa tanang mga sakop sa Sabbath School class tibuok kalibutan o sa tanang mga GDL kung group discussion leaders o sa tanang nagbasa sa balaang kasulatan imong panalangin, tanang mga nagasuporta, nagadonate para nini nga buhat nga magpadayon hangtod karong mga taknang hangtod sa imong pagbalik, ikaw magapanalangin kanila. Hinaot amahan ikaw magabendisyon usab sa tanang mga kawani ni istasyon nga dina-play kini nga broadcast. Panalangin ni po rin taon ang tanang mga kawani sa The Loud Cry Ministries o sa mga istasyonan nga naga-broadcast ni ini o sa tanang mga volunteer sa LCM o ang mga nagadumala ni ini. Amahan, pasalo kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman nga madawat, pinagi sa ngalan ni Hesukristo nga amo maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaiksunan nato so ito usbon ko nagkanayon kini, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bulahan siya nga niabot sa ngalan sa atong Ginoo. Ang atong memory text makita nato sa Salmo 118:22 ug 23 nagkanayon. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. Matod pa rinhi ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa pamag-ang. Buhat kini sa Dios o kini makatingalahan kaayo sa atong mga mata. Ang mga salmista mga higala nagpamatuod mahitungod kan Jesus Christ. Sa ilang mga sinulatan ilang gi-introduce si Jesus Christ alang sa atong kapanahonan karon. Og kinsa si Kristo ug ang iyang buluhaton, halos tanan nga mga bahin sa kinabuhi ug sa mga buluhaton ni Kristo, apil pa ang plano sa kaluwasan nakita dinhi pinaagi sa mga sinulat sa mga salmista. Dunay daghan na kanang-laing mga pamaagi nga si Kristo gi-introduce, ang kinabuhi ni Kristo, ang buhat ni Kristo nga nagapadayag nga sa atong kapanahonan karon nga dunay mga remarkable accuracy. Ang topiko mahitungod sa mga salmista nga diin nag-include sa pagka-Diyos ni Kristo, sa pagka-anak ni Kristo, sa pagkamatinumanon ni Kristo o sa paningkamot ni Kristo diha sa sulod sa templo sa Dios, ang iyahang pagkasiya, isip usa ka tinuod ug maayong magbalantay, ang pag-traidor sa mga tao kaniya, ang iyang mga pag-antos, ang iyang bukog nga dili mga buak, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagkayap paingon sa langit, ang iyang pagkapari, ang iyang pagkahari, kana silang tanan mga higala niya nakasulat sa Book of Psalms. Now we can appreciate and we can think about that the Book of Psalms is talking about Jesus Christ.
No wonder nga sa diha nga maghisgot ta sa ministry ni Jesus Christ, nagatudlo kini balik kadto sa mga salmo. Labi na ang mga apostoles nga nagbaktas dito sa Emmaus, giingnan ni Kristo mga kaigsunan sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 44, matod pa niya, mauni ang gisulti kaninyo sa dihang kauban pa ako kaninyo nga ang tanan nga mga nasulat sa basahon ni Moses o sa mga propeta o sa mga salmo mamatuman sa anyong kapanahonan. Gimension ni Jesus Christ ang the book of Psalms. Ang uban nga mga libro sa salmo mga higala naghimog usa ka typological fulfillment sa kang Kristo. O kini may tungod sa iyang pagkahari, pagkapari, pagkamaghuhukom o ang mga pag-ampo ni Jesus Christ bilang isip usa ka ulipon sa Dios. Sa kinatibuk ang salmo, pinaagi sa mga salmista silang mga kasakit, silang mga pagpasalamat, silang mga pagdaig o ilang mga paghilak ngadto sa Dios o ang mga hustisya o ang kaluwasan ilang nabatnan, talking about Jesus Christ. May tungod kang Kristo ang ilang ginahisgutan. Busa sa atong pagtuon karon mga higala niini nga semana atong natun-an nga ang mga salmon nagtudlo o nagsulti kanato mahitungod sa mga pagbati sa mga authors o sa ilang relationships kauban sa Dios o kadtong Dios nga ilang gika-relationship mga kaigsunan mao si Jesus Christ. Dili limited ilang pagpakiguban kang Kristo. Ang balaang espiritu naga-inspirar sa mga writers sa Book of Psalms aron klarong ilang ipasabot ang nagkalain-lain nga mga butang, aspeto sa mga plano sa kaluwasan. Busa gusto kong magpasalamat ta sa mga writers sa Book of Psalms nga atong makita kung unsa ang Dios nga naga-arrange sa mga events sa kinabuhi, sa kamatayon, sa pagkabanhaw, sa pagkayab, sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang Mesiyas ug atong manulubas. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuonan. Gisgutan nato din ang iyang pagka-shepherd. Sumala pa sa Psalms 23. Ang iyang pag-antos bilang Mesiyas, sumala pa sa Salmo 22. Ang iyang pagkaanak ni David, sumala pa sa Psalms 89 o Psalms 132. Ang iyang pagkawalay katapusang hari, sumala sa Salmo 2. O ang iyang pagkalangit ng pari mga higala, sumala pa sa Salmo 110. Kaning mga butanga mo ni ang ginahisgutan sa atong pagtuon dinhi sa tuang leksyon sa tibuok semana. Si Kristo isip usa ka shepherd. Si Kristo isip usa ka magbalantay mga kaigsuonan. Usa siya ka langitnon nga nagahalad siyang kaugalingon at the same time siya mao ang usa ka magbalantay. Siya mao'y larawan or image sa atong Ginoo isip usa ka magbalantay nga alang sa katawhan sa Dios isip usa ka mga karnero sa sibsibanan. Buti pasabot si Kristo gipaila sa Book of Psalms nga mao'y nagagiya, nagatultol, nagasustinar, nagaamping, nagapakaon sa mga katawhan sa Dios o ang mga katawhan sa Dios daw mga karnero nagadepende kan Jesus Christ sa ilang mga panginahanglan. Ang larawan din karon nga gisulat sa mga salmista, nag-establish sila og panagkasuod nga relasyon tali sa karnero o kan Jesus Christ. Tali sa karnero nga kita mao o sa magbalantay sa karnero nga mao si Jesus Christ. Sumuni lang gina-emphasize din pag-ayo ang punto. Now, isip usa ka divine shepherd. Salmo 80 versikulo 1 nag-ingon, "Hear us, shepherd of Israel, who lead Joseph like a flock. You sit enthroned between the cherubim, shine forth." Gimension ang ngalan ni Joseph dere, but it as sa sinikdok kay nga figures of speech. Si Joseph ang gimension but representing the entire Israelites, sons of Jacob. Perhaps mauna ang buot ipasabot mga kaigsunan, the benediction of God of Joseph to the sons of Jacob.
Gipicture dinhi mga kaigsunan that God is the shepherd of Israel. And who is that shepherd of Israel? Matud pa ni Kristo sa John chapter 10, I am a good shepherd. Ang mga hari nag-ila sa mga magbalantay sa karnero or giila. Ang hari mga kaigsuonan sa unang panahon, giila sila kaya sila ang magbalantay sa ilang mga tao isip usa ka mga karnero. Sumala na sa 2 Samuel chapter 5 verse 2. Apan ang Dios sa tinud-anay takos siya ni ini nga titulo tungod kay ang tawhanong hari, ang tawhanong mga hari di gani makatuman ni ini nga katungdanan ngadto sa ilahang mga miyembro sa ilahang nasod o sa ilang kingharian. Apan si Jesus Christ nahimo niya kini, siya ang hari at the same time siya rapod ang maayong magbalantay. Gi-confirm na ni Jesus Christ sa John 10 verses 11 to 15, I am a good shepherd. Iyang gi-emphasize pag-ayo nga siya mao ang maayong magbalantay. Siya ang nagaatiman sa mga karnero sa maong mga panon. Busa, atong masabtan nga sa panahon ni Salmista David sa iyang pagsulat niini nga mga libro sa Salmo, labi na gyud sa Salmo 23, 1 hangtod sa 6. Iya kining gidedicate sa iyang kaugalingon nga nagbalantay sa mga karnero pero nag-stereotype sa umalabot nga Kristo nga magbalantay sa mga karnero. Si Kristo iyang gimin mga kaigsunan. Sa paghimo niya niini iyang nakit-an iyang sarili isip maoy in charge hari nga magbalantay sa mga karnero nga maong mga Israelites. Nga iya pong gidepect sa umalabot nga Kristo nga mao ang magbalantay sa mga karnero at the same time mao ang hari. Sa Salmo 95, 6 o 7, God is our Creator. Sa Salmo 28, 9, God is our Savior. Sa Salmo 78, 52, God is our guide. Salmo 79, 13, we praise Him. So, kining upat mga kaigsunan, God is our Creator, God is our Savior, God is our Guide, and we praise Him. Kaning tanan nagpasabot kini kang Jesus Christ isip usa ka maayong maglalalang, maayong manluluwas, maayong giya, o kita magaday kaniya. He is the good shepherd. And we belong to Him according to John chapter 10 verse 4. We belong to Jesus Christ. We enter into an intimate relationship with Him. Magkihimo tag relasyon tali kanato ngadto kan Jesus Christ. So sa ang Psalms chapter 23 nagtudlo kanato og usa ka intimacy of relationship tali kang Kristo og kanatong tanan. Busa mga pinangga ko mga kaigsuonan. Gipailapod ni Salmista David ang pagka-suffering Messiah of Jesus Christ. Kanang Salmo 22, 1-31, i-introduksyonan gyud na ni Salmista David, my God, why have you forsaken me? Mabay na words nga giyaw-yaw ni Kristo dito sa cross mga higala. Why are you so far from saving me? If this managing ni Kristo nga, let this cup pass away from me, but if this is your will, dear Lord, I will bear it for thee. Apan kung kini ang imong kabubuton Ginoo, ako ning agwantahon para kanimo. So imong masabtan nga ang Book of Psalms nagalantaw na siya, ang iyang mga sinulatan naga-introduce na sa umalabot nga Kristong magpakatao sa taguangka ni Birhen Maria isip usa ka suffering Messiah. Kadaghanan sa mga salmos, mga sinulat sa salmos nagapadayag sa mga pag-antos ni Jesus Christ nga dahitabo sa pinakagrabing pag-antos ni Kristo nga nagtuaw siya sa iyang kamatayon dito sa krus na nag-ingon nganong Diyos o Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Sa mga kasakit ni Kristo, na-feel niya ang pagkabulag gikan sa amahan.
Na feel niya nga takos siyang mamatay tungod kay gipas-an niya ang tanang sala sa tibuok kalibutan. Masukod ka na mga higala, masukod ka na kanang pagkahaw-ang sa relasyon nimo gikan kang Kristo, gikan sa Dios mga kaigsunan, masukod na og unsa mo kasuod sa atong Dios. Pero layo mo daan, di na nimo ma-feel kung layo mo daan. Banag asawa nga distansya pagbati, way problema, magkabulag, way problema. Pero kanang banag asawa nga perting suora mga higala, unya magkabulag pastilan. Amahan og anak suod kay tanan unya magkabulag perting sakita na. So mao na ang gibati ni Jesus Christ didto sa krus. Matod pa ni Sister White sa Desire of Ages, page 73, matod pa niya, upon Christ as our substitute and surety was laid the iniquity of us all. He was counted a transgressor that he might redeem us from the condemnation of the law. The guilt of every descent of Adam was pressing upon his heart the wrath of God against sin, the terrible manifestation of his displeasure because of iniquity filled the soul of his Son with consternation. Matod pa, diha kang Kristo isip atong halili, substitute. Mo atong puli, mo ato ang bilban, mo ato ang ransom. Ang tanang pagkadautan sa kalibut nato ning kalibutana gipas-an diha ni Kristo. Si Kristo nga walay sala, giisip siyang makasasala aron maluwas ta niya gikan sa atong pagkamakasasala sa balaod. Ang guilt sa tanang mga kaliwat ni Adan sama kanimo kanako nga nagaduot diha sa kasing-kasing ni Kristo, gipas-an niya ng tanan ang kapungot sa Dios nga batok sa sala, ang makahahadlok nga pagpakita sa Dios nga dili sa kaangay sa sala. Dito nahitabo kan Jesus Christ. Napuno ang kalag, napuno ang pagkatao ni Kristo nga ang Dios na hate niya ang sala nga naagipas-an ni Kristo. So, ang mahitabo din hikaron, when Jesus was on the cross, He paid the penalty of our sins. Iyang gibayran ang sala, ang bayad sa sala nga atong nahimo. Now, sumala pa sa Salmo 22:14, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax, it has melted with me. Matod pa ni Salmista David, ang ako gibuhos murag tubig, o ang ako mga kabukugan, o ang ako mga kaunuran, na apil nini ang akong kasing-kasing na kaging og natunaw kini murag ka ng wax, sa Bisaya ng wax, unya natunaw kini kauban kanako. Kung imo tan-awon ang Salmo 22, usa kini ka prediction sa mga kasakit nga hiaguman sa atong Mesiyas nga mao si Jesus Christ. Natuman kini exactly gyud ang tanan mga higala. Labi na gyud katon didto na sa cross. Natuman gyud ang tanan. Kaning total nga pag-reject sa mga tao mahitungod kang Jesus Christ, gitagna ng daan sa Psalms 118 verse 22. Ang Dios nagahimo kang Kristo nga cornerstone, spiritual temple, pero naghimo pud kaniya nga mupas-an sa atong mga kasalanan. Kung atong itugot ang atong kaugalingon nga ma-fall onto this rock nga mao si Jesus Christ, dili ang bato may mabuak, kita ang mabuak mga kaigsunan. And we will achieve salvation. Kini atong kasing-kasing nga batoon, ibangga nato ni sa bato nga mao si Kristo, mabuak ang atong kasing-kasing batoon, mahumok kini o makabot nato ang kaluwasan. If we reject the chief cornerstone, there will be no change that will happen in our lives. Walay changes nga mahitabo mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Abi ninyo, alang sa kasayoran sa tanan, sa dito si Kristo sa cross mga kaigsunan, ang tanan nga nagakahitabo gipredict ng daan sa Book of Psalms. Okay, another. Jesus Christ as the Son of David, gi-introduce ng daan sa Book of Psalms.
Salmo 89:3 o 4, you said, I have made a covenant with my chosen one. I have sworn to David my servant. I will establish your line forever and make your throne firm through all generations. Si David, giingnan na siya daan mga kaigsunan. Naghimo kong pakigsaad kauban kanimo. Isip akong pinili. Nanumpa na ko nga tukan David akong ulipon. Nga akong ipabarog ang iyang gingharian. Nga malig-on hangtod sa tanang kaliwatan. So, remember that God made a covenant with David, declared him to be the firstborn. Actually, ika-8 son ba si David? Kana mag-ingon bitaw sa Bible nga firstborn. Wala na nagpasabot nga pinakaunang anak. So, si David, the firstborn siya tungod sa authority, tungod sa calling sa Diyos, so nahimo siyang firstborn. Si Kristo po nahimong firstborn. Sa kang Maria, pero sa kang hindi siya firstborn ni Joseph, ganun siya si Joseph, kay biyudo man to. So he promised under oath that David's descendants would sit on the throne of Israel forever. Gitagna ng daan nga ang kaliwat ni David maghari, maglingkod sa trono sa trono sa Israel hangtod sa walay katapusan. Usbon ko mga higalag kaigsunan, ang pagka firstborn sama kang David dili nagpasabot nga pinakaunang anak or kamagwangan. He's given the authority and special honor. God made Jesus also the supreme king over the whole earth. Gihimo si Kristo pod nga supreme king mga higala sa tibuok kalibutan, o gitudlo si Kristo nga usa ka firstborn. Now, atong hisgutan pagyod sa pagpadayon mao nga si Kristo mga higalag kaigsonan sa bilang isip o sani kada lang He is the eternal King. Gipaila sa Book of Psalms that Jesus Christ is the eternal King. Sa Salmo Kapitulo 2 versikulo 6, but I have set my King on Zion, my holy mountain. So magset ang Diyos og King on Zion, and people were thinking that he is King David. Pero si King David, nakabalo siya nga is referring to the coming King who is Jesus Christ. Sa pagkabanhaw ni Kristo mga higala, gideklarar gyud ni Jesus, gideklarar sa Dios nga si Jesus usa ka bigatin son. Salmo 2 versikulo 7. Kini nga expression nag-indicate nga si Hesus Kristo nag-assume siya sa Davidic covenant and become the eternal King. Si Satanas gusto siyang mubawi o moilog sa gingharian or trono ni Kristo, giakusar si Kristo nga usa ka unjust king. Apan gikan sa resurrection, si Kristo milingkod pag-usab sa trono sa Dios. Once the falsehood of the accusations has been demonstrated, Jesus is worshipped. Katong bakak nga akusasyon ni Satanas batok kang Kristo mga higala, dito mga tao, mga manulunda, nag-worship na kan Jesus Christ. Because the accusation of Satan against Jesus was false. Heaven and earth, nag-worship kan Jesus Christ. O ang tibuok kalibutan karon, nagapaabot na lang sa iyang destruction. So, unsa man ang paglingkod ni Kristo sa trono mga kaigsunan, He is strong. He breaks with a rod and of iron. He is just and merciful at the same time, and he is protective of his subjects. Now, ang iyang pagkalangit ng pari ni Jesus Christ. Ang Book of Psalms sa 110 verse 4, the Lord has sworn and will change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Matod pa, mahimo kang pari
sa walay katapusan under sa order of Melchizedek. Kani nga pagpanumpa mga higala gipabarug kini, ang nagapabarug kini ni Kristo isip hari, at the same time nagapabarug po kini kang Kristo isip pari. Isip membro sa tribo sa Huda, si Kristo mga higala wala giapil sa pagkapari. Pero bisan pa ni ana, ang Diyos sa iyang kaugalingon nagdeklarar kaniya isip pari sumala sa ministry nga nakapahimo kaniya dili gikan sa level sa linya sa mga libihanon, kundi gikan sa linya sa kang Melchizedek. Hebrews 7:21, ang pagkapari ni Kristo gibase pinaagi sa panumpa or saad. Hebrews 9:24, si Kristo naga-exercise, nagabuhat o sa ka-ministry nga celestial sanctuary. Hebrews 7:23-24, dili na maapektuhan si Kristo sa kamatayon. Then the last one is Hebrews 7:25, His intercession and salvation will continue. Magpadayon. 7:26, He is a perfect and compassionate. 6 verse 20 sa Hebrews, He can represent us directly before the Father. So, gi-introduce si Kristo about His being. Gi-confirm po ni San Pablo nga katong gisgutan ni David, nga salmista David, mauni siya si Jesus Christ. Mauni siya si Jesus Christ. Busa mga pinangga ko mga kaigsunan, si Sister Ellen White, matod pa niya sa Patriarchs and Prophets page 190, paragraph 3, after the fall he saw his sheep doomed to perish in the dark ways of sin. To save these wandering ones he left the honors and glories of his father's house. His voice is heard calling them to his fold, a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain. His care for the flock is unwearied. He strengthens the weak, relieves the suffering, gathers the lambs in his arms, and carries them in his bosom. His sheep love him. Human sa pagkahulog, nakita sa Dios, nakita ni Kristo ang iyang mga karnero nga nagakawala dito sa kangitngitan nga dalan sa sala. Aron maluwas kini mga laagan niyang mga karnero, iyang gibiyaan ang iyang kadungganan, ang iyang kahimayaan sa iyang amahan dito sa iyang balay niini. Ang iyang tingog na dungog na nagtawag kanila sa iyang mga panon. Nahimo siyang landong kanila sa panahon sa adlaw nga kainit. Sa to pa siya mo tabon, payong atop para dili mapaso ang mga tao sa kainit. Og nahimo siyang dapit dang panan sa mga katawhan gikan sa bagyo ug ulan. Ang iyang pag-amping sa mga karnero walay pagkakapoy. Ang iyang pagpalig-on sa mga naluya, ang iyang pag-relieve sa paghupay sa mga kasakit, ang iyang pagtigom sa mga karnero diha sa iyang mga bukton, maoy nagahatod kaniya diha sa iyang sabakan, ang iyang mga karnero nahigugma kaniya. Mga pinanggan ako mga kaigsuonan, wala na tay tininahuman ang ato ang lesson discussion. And I would like to tell you, usbon ko, karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Lungaog Seventh-day Adventist Church, Lungaog, Santo Tomas, Davao del Norte, alang sa usa ka special Sabbath fellowship.
Gidapit ang tanan sa pagtambong, magkita-kita ang tanan tinhi sa maong dapit. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, usbon ko wa na magyutay oras papakiguban kaninyo sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga may atong great provider. Ako sa inyong kapamilya og nahimong ulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver I magingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.